sa daan. Pero nakabangga ng tao. Lumipad ang kanyang pagkain. Kung di niya mahanap ay magugutom siya. Habang hinahanap niya ang pagkain, may dumaan na mga sundalo. Tumulo naman ang laway niya dahil sa tinapay ng babae. Nakita naman siya ng sundalong si Robert. Alam niyang gutom na ito. Kaya binigyan niya ito ng biskwit. Kinain naman ito ng aso. Pero di ito sapat sa kanyang kagutuman. Kaya sumunod siya sa mga sundalo. Iniisip niya na may pagkain si Robert. Dahil dito, magbabago ang kanyang buhay. Ito ay kwento ng tunay na pangyayari. Hindi lang medalya ang nakuha niya sa huli. Siya rin ang pinakamataas na rangko ng aso sa mundo. Pero sa umpisa ay mahirap ang buhay niya. Sumunod siya sa mga sundalo papunta ng kampo. Pero hinaranggan ng dalawang bantay. Dahil di siya pwede roon. Umalis na lang siya. Agad namang, may naamoy siya mula sa labas ng pader. Nakita niyang butas ang pader. Nakita niya si Robert na nasa ensayo. Naghukay ang aso. Sa huli matagumpay na nakapasok. Kakapasok pa lang niya. Nabighani siya sa karne sa loob ng kusina. Pero hindi pa siya nakakuha. Ay pinaalis siya ng kusinero. Kung hindi siya naging mabilis, baka mamaya siya ay ginawang pulutan na. Kakalabas pa lang niya ng kusina. Nabangga niya ang binti ng sundalo. Pagtingin, yun pala ang taong hinahanap niya. Natuwa naman ang aso dahil dito. Hindi napigilan na tumahol. Napansin naman ng instructor ang aso. Nang makita ang aso, tinanong niya ang sundalo kung kanino ito. Para bang naintindihan ng aso ang tanong. Tumingin siya kay Robert. Nagpanik naman si Robert. Agad niyang sinenyasan ang aso na umalis. Pero nagulat si Robert. Dahil hindi naman pinaalis ng guro ang aso. Sinabihan siya na alagaan niya ito. Sa command ng leader, tumindig din ito ng tikas gaya ng sundalo. Dahil kakaibang aso siya, pati ang leader ay napatawa. Kaya ganito, nagsimula na si Robert ang aso sa buhay nila. Araw-araw ay sumusunod ang aso sa kanila. Sa umpisa hindi pa niya alam ang kaliwa at kanan. Pero sa pagtagal ng oras, unti-unti na ring natuto ang aso. Kahit anong command ng leader, magagawa niya ang kilos na ukoy dito. Kahit sa mga drill ay hindi rin siya magpapatalo. Mabuti rin siyang tagatulong. Kapag matapos ang mga sundalo sa pag-insayo, ibibigay niya ang papel sa leader. Unti-unting, naging parte na ang aso ng kanilang buhay. Pinangalanan din siya ni Robert na Stubby. Dahil meron na siyang pangalan. Sobrang natuwa si Stubby. Ngayon, biglang dumating ang general. Nang makita si Stubby, nagalit siya dahil kampo raw ito at hindi zoo. Tinanong kung saan galing ang aso. Hindi na nag-alinlangan si Robert. Sinagot niya na sa kanya ang aso. Saka nagsilot. Nang makita ang ginawa ni Robert, ginaya rin ito ni Stubby. Dahil matalinong aso, pinuri siya ng general. Gusto niya itong maging mascot at manatili sa kampo. Dumating na ang inaasahan. Inutusan ang mga sundalo, na sumabak na sa gyera. Ngayong haharap na sila sa gyera. Nakaramdam si Robert ng takot. Mabuti at nandoon si Stubby. Parang nakaramdam si Robert ng pagkakalma. Naglakbay ng malayo. Nakarating na sila sa digmaan. Malala ang lugar na iyon. Naamoy pa sa paligid ang kamatayan. Hindi sila tuloy mapalagay. Ang mga kasama naman, ay wala ng gana at pagod na. Di nagtagal, hinabol ni Stubby ang daga, na nagnakaw ng pagkain. Pagkatapos magbantay ng buong gabi, nakita nila ang unang liwanag. Pero ito ang tahimik bago ang gulo. Biglang may sumabog, nasabugan ang kanilang kasama. Nang makita ito, natakot naman si Stubby. Sa oras na ito, may isa pang bambang lumipad. Binuhat ni Robert si Stubby. Nang mawala ang usok, mabuti na okay lang sila. Agad namang, napansin ni Stubby na may kakaiba. Hindi na siya natakot. Lakas loob na tumakbo ito. Nahukay niya ang sundalo. Saka tumahol para humingi ng tulong. Mabuti at nakita agad. At nailigtas ang buhay nito. Nagpasalamat siya kay Stubby. Di nagtagal. Dinala sila ni Robert para mag-spy sa kalaban. Nakita nila ang mga ito. Magpapalipad sila ng gas na may lason. Hindi pa huli. Kailangan nilang sabihan ang mga aksama. Pero habang pabalik, nakita sila ng kalaban. Sa oras na ito, nakita ni Stubby ang nagtatagong kalaban. Nang tinurukan nito si Robert, tumalon si Stubby kay Robert para makailag. Pero ang malas ay, dahil nagulat ang mga kabayo, tumakbo ito. Kritikal na sandali, nilabas ni Robert ang gas mask. Para ipaalam ni Stubby sa lahat. Sumunod naman si Stubby. Tumakbo siya ng mabilis pabalik. Agad namang, nagpalabas ng kanya ng kalaban. Isang malaking tunog, na puno ng lason ang langit. Mabuti na lang, nakaabot pa si Stubby sa kampo. Kinagat niya ang gas mask ng sundalo. Saka tumahol.
Naintindihan naman siya ng sundalo. Matapos niyang sinuot, pinaalam na rin sa lahat. Pagkatapos, tumakbo si Stubby sa kampo. Nilabas niya ang gas mask para sa mga sundalo. Sa tulong ni Stubby, nakaiwas sila sa peligro. Sa oras na iyon, nagpaputok na ng pangalawang kanya ng kalaban. Papunta iyon sa mga nakatira doon. Kritikal na sandali, mabilis na nakarating si Stubby sa leader. Tumahol-tahol siya rito. Napansin nila na may mali. Tumingin sila sa langit, parating na ang lason. Agad silang nagsuot ng mask. Saka sinara ang bintana. Sa oras na ito, nakarating na rin si Robert at sinundo si Stubby. Binasa ng kasama ang tuwalya. Saka tinakpan ang mukha ni Stubby. Sa sandaling ito, napuno ng lason ang paligid. Mabuti na lang, hindi nasaktan ang mga tao. Dahil dito, tinuring nilang bayani si Stubby. Nagpasalamat ang mga tao sa kanya. Kahit nasira ang plano ng kalaban. Hindi naman dito nagtapos ang laban. Sa kabilang digmaan, nagkaroon sila ng problema. May isang kasama na natrap malapit sa kalaban. Delikado ang buhay niya. Hindi na nag-alinlangan si Stubby. Agad siyang tumakbo sa digmaan. Habang umuulan ng mga bala, hinanap ni Stubby ang kasama. Dahil sa kanyang determinasyon, nahanap niya ang kasama na nasa butas. Pero siya ay sugatan at di makagalaw. Humingi naman ng tulong si Stubby. Nang makita ang lokasyon, nagpalabas sila ng mga smoke bombs. Habang may usok, agad nilang kinuha ang kasamang sugatan. Dahil matapang si Stubby, sobrang natuwa si Robert. Simula noon, lagi nang pinag-uusapan si Stubby. Sinunod na rin siya ng iba. Para magpasalamat sa ginawa ni Stubby, may nagtahi ng damit para sa kanya. Ginawan din siya ng gas mask. Ilang buwan pa, ang labanan ay naging mas malala pa. Gusto silang patayin ng kalaban. Inatake na sila. Sa gitna ng laban, may 3 kalaban ang gustong magnakaw. Pero umatake si Stubby. Walang takot na lumapit si Stubby. Nang hinabol siya ng mga kalaban, nasa likod pala sina Robert. Sa pagkakaisa nila, nakontrol nila ang 3 kalaban. Di nagtagal, naghagis ng bomba ang kalaban. Napadpad ito sa likod ng sundalo. Kritikal na sandali, mabilis na kinuha ni Stubby ang bomba. Matapos sumabog, nakahiga na lang si Stubby sa lupa. Dahil malala ang sugat, kailangan siyang dalhin sa ospital. Simul nang umalis si Stubby. Namimiss siya ni Robert palagi. Minsan nai-imagine pa niya. Pero sa